92.3 Radyo 5 True FM, dito tayo sa totoo. Mga kapatid, magandang Monday evening po sa inyo. It's 38 minutes makalipas ang 9 at sumasa inyo nga po ang inyong Kuya Poy, ang inyong Guwapo Poy, pansamantalang mahalili para kay Dr. Love. Yan, kay Brother June Banaag. Kumusta po ba? Happy Monday mga kapatid. Huwag niyong bibitiwan yung ngiti na inyong hawak ha, kahit pa nga maliit lamang ang dahilan ng pagngiti ninyo. Alam niyo ko, isa sa mga dahilan ng pagngiti ko ngayong araw na to ay yung nagpaalam na sa akin dito si Laila Chicadora. Paglabas niya, nandun siya sa hallway, humalakak yata, narinig ko pa, sabi ko, Dr. Love radio show na, lakas pa rin ang tawa, pero di ba that's the kind of energy na kailangan meron tayo mga kapatid, tama? Ganyan, at dapat contagious din, yung positive energy na meron tayo. Papaano nyo nga ba sinimula ng inyong linggo? Kayo ba ay maraming napasaya? Marami po ba rin kayo napangiti? Marami rin kayong mga, alam nyo na-inspire. Uso pa ba? Uso pa ba sa inyo yung I Hate Mondays na mga usapan? Yan parang, Lunes na naman. Ayan, yung mga ganyan. At kung isa nga po kayo sa mga ganyan, bibigyan ko kayo ng tip kung paano sasaya ang mga Monday ninyo kahit na nga gabi na ng Monday. Pero eto, simpleng-simple lang. Pero hirap na hirap ang karamihan na gawin ito, ha? Dahil bilang Lunes nga po ang simula ng buong linggo natin, mainam na simulan natin ito ng masigla at masaya. Sigurado dire-diretso ang buong linggo mo na ganito ang magiging mood mo. Remember, ang productive na Lunes leads to a productive week. Speaking of productive, alam nyo ba na sa US pinagdiriwang po ngayon ang National Kick Butt Day. Alam nyo ba yon? National Kick Butt Day. Merong ganun? Ayos Tungkol po ito sa motivation, paglaban sa procrastination at paalaala na ang lahat ng tagumpay ay hindi nakukuha overnight. Pero ang nagpapasyang simulan, ang mga dapat simulan, sila nga po yung mga nagtatagumpay talaga, yung mga kumikilos. Hindi yung mga naghahang time ang mga utak, naghahang time ang mga kamay. Di ba? Yung mga, may gagawin ako pero mamaya. Manyana habit. Yan. Yan, hindi yung magtatagumpay yung ganun kahit gaano kaganda ang mga plano mo. Kung hindi ka namang kumikilos o kaya walang follow-up para i-develop yung mga plano mo. Kumilos ka nga pero hanggang doon na lang. Tapos putol-putol naman. Nakakawalang gana. Talagang wala akong mangyayari ha. Sayang yung momentum. Kaya kung ano man yung sinimulan mo at sana nga ay positibo, sana nga ay maganda para sa iba at lalo na para sa'yo at sa pamilya mo. Basta wala kang inaapakan na ibang tao, push mo lang yan, kapatid. Okay? At para simulan na nga po ang makabuluhan nating kwentuhan at mga throwback tugtugan, huwag kalimutang mag-subscribe sa ating mga social media. Lika na kapatid. Huwag ka na mahiya ha. At i-follow na nga po kami. Pwede kayong mag-comment, pwede kayong magpabati, pwede kayong makisali sa ating mga usapan, Okay? At Radyo 5 True FM. One word po yan. At Radyo 5 True FM. Hanapin niyo po kami sa Facebook. O kaya naman sa YouTube channel natin, sa Instagram, TikTok, Threads, at sa X na dating Twitter. Ayan. At Radyo 5 True FM. Oras na natin sa buong kapuluan. It's already 17 minutes bago mag 10 p.m. 9:43 na nga po. Kasama nyo po ang inyong Kuya Poy, ang inyong Guwapo Poy. At sa aming mabilis na pagbabalik, ihahatid na nga po namin sa inyo ang mabuting balita. Pagkain pang-spiritual. Mga salita ng Diyos na nag-iiwan ng pag-asa, kapanatagan at kapayapaan. Pagkain pang-spiritual, hango sa bagong tipan ng banal na aklat. Pagkain pang-spiritual.
Mga kapatid, ang mabuting balita ayon kay San Lucas, 11 kabanata, nagsisimula sa 29 hanggang 32 talata. Nang dumagsa ang mga tao, sinabi ni Jesus, napakasama ng mga tao sa panahong ito. Naghahanap sila ng palatandaang mula sa langit, subalit walang palatandaang ipapakita sa kanila maliban sa nangyari kay Jonas. Kung paanong si Jonas ay naging isang palatandaan sa mga taga Ninive, gayon din naman ang anak ng tao ay magiging isang palatandaan sa lahing ito. Sa araw ng paghuhukom, sasaksi ang reyna ng Sheba laban sa lahing ito, sapagkat naglakbay siya mula pa sa dulo ng daigdig upang mapakinggan ang karunungan ni Solomon. Ngunit naririto ngayon ay higit na dakila kaysa kay Solomon. Sa araw ng paghuhukom, sasaksi ang mga taga Ninive laban sa lahing ito, sapagkat nagsisi sila dahil sa pangangaral ni Jonas. Pakinggan ninyo, lalong dakila kay Jonas ang naririto ngayon. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pagkaing pang-spiritual. Mga salita ng Diyos na nag-iiwan ng pag-asa, kapanatagan at kapayapaan. Pagkaing pang-spiritual. Hango sa bagong tipan ng banal na aklat. Pagkaing pang-spiritual. Mga kapatid, 9:48. Yan po ang ating tamang oras, 12 minutes before 10 p.m. At syempre, napakaganda ng ating mabuting balita ngayon nagpapaalala. Lalo na sa mga judger dyan, lalo na sa mga mapanghusga at mga humihingi ng, ng mga palatandaan bago maniwala. Wala naman masama doon. Nga lang kapag ikaw ay makasalanan, bakit hinihingi lang naman ay yung pagsisisi po natin dito sa mabuting balita na ito. Dahil lahat po tayo ay haharap sa dakilang hukom. Sa Panginoon. Yun naman po yun eh. Ganun lang kasimple para maunawaan natin. Pero yung iba sadyang mga nagmamatigas. Mahilig tayo na hindi, susuko lang ako kay ganito, kay ganyan. Aamin lang ako sa harap nitong taong ito, sa harap ni mga tao lang po, yung mga pinag-uusapan natin na yan. Pero yung Panginoon natin, kailangan isuko na natin. Kaya kung medyo nabibigatan ang pakiramdam mo ngayon, kapatid, dahil yan sa mga kasalanan na ginawa mo na hindi alam ng tao, pwede mo naman ipanalangin at pagsisihan yan sa Panginoon. At sigurado, makakagaan sa loob mo, pati sa paghinga mo. Ngayon pala, makakagaan na yan. Dahil masarap po na nagsisisi sa ating mga kasalanan. Okay? Dahil hindi tao ang maghuhukom sa atin sa bandang huli, pati mga hukom na tao ay huhukuman sa bandang huli. Kaya ngayon pa lang, unti-untiin na natin at hindi natin alam ang oras at ang panahon. Maging regular ang ating pagsisisi sa mga kasalanan natin. Okay? At syempre, mga kapatid, eto na ang inaabangan natin, ang face-to-face Hear It ni Dr. Love na napapanood syempre dito sa TV5 mula Lunes hanggang Biyernes 10:15 hanggang 11:15 ng umaga. At meron po itong replay sa Signal TV 1PH Channel 1 mula 8 to 9 p.m. Kung gusto nyo nga po magkomento, ay pwede po kayong magpadala ng mensahe sa Dr. Love Facebook Messenger o kaya naman ay mag-comment na sa ating live streaming now na. O kaya naman, etong mga maiinit pa. Kaya nga hotlines, di ba? Dahil hot na hot po sila. Okay? Ayan, bagong-bago, 8689-3289 o kaya naman ay ang 8689-3290. Ayan, ulitin natin ha. 8689-3289 o kaya naman ay ang 8689-3290. Magandang gabi muna at maraming salamat sa inyong pagtutok kina JL Aquino. Maraming salamat sa iyo pare ha. Ayan, sina Aleni Hungko,
Sino pa? Si Margarita Guevara. Good evening din po sa inyo. Ayan, at syempre, sa marami pa nating mga kapatid. Ayan, kina Kuya Teban, ayan, Kuya Rico, at kaya Boss Boyok. Ganun na rin kaya Boss Joey. Ayan, good evening po sa inyo. Si Kenneth Cruz. O yan, napashoutout naman kami dito sa San Jose del Monte, Bulacan, at sa aking napakagandang girlfriend na si Iris. Nax naman. O sige, habang nag-e-enjoy kayo dyan, panoorin na nga po natin ang Friendship Over dahil sa Lover. Dito po yan sa Face to Face, Hear It ni Dr. Love. Apple, sino ang inirereklamo mo? Si Michelle ho. Michelle, babae? Bakla po. Bakla rin. So, kaano-ano mo itong si Michelle? Ano po, nakitira po sa amin si Michelle. Okay. Kasi po, palakad-lakad lang sa kalye, nakikusap siya sa akin. Tapos kinupkuk po naman siya. Nung bandang uli po, nung mga December, mag-iisang buwan na po, namamalengke po ako, nagjajab ako misa ng service. Iniwan ko lang sila. Pagkatapos yung ginawa niya, nadatnan ko po sila ay magkatabi po silang dalawa. Magkatabi saan? Sa bahay ko na iniwanan ko. Sa tinitirahan sala? namin. Sa loob po ng kwarto. Okay. So, ang feeling mo nagkaahasan talaga? Okay. So, anong pangalan ng jowa mo? Okay na ba Jomar sabihin? po. Oo. Okay, Jomar. Okay, tinutulungan at kinukup-kup mo si Inahas Jomar. po. Opo. Or si Si Michelle po. Michelle. Ngayon, ang sinasabi mo ay inahas ka. So, paano na kayo ngayon? Ito ba'y napabarangay mo? Ano nangyari sa inyo? Hindi po. Dinaan ko lang muna ako sa pakiusapan. Matigas pa ang pagmumukha po ni Michelle. Gusto niya masaka niya na yung aking naging jowa. Naging jowa. Opo. Sila na ba ang nagsasama ngayon? Sa ngayon po, kasi nagtrabaho po kasi siya mga 1 week na sa trabaho. Ngayon, Okay. hindi ko po alam kung saan siya tumutuloy. Tuloy pa rin yung pamimili ko ng mga prutas. Okay. Pero ang jowa mo, kayo pa ng jowa mo. Kami Ni Jomar. Yung inahas sa'yo. Oo, inahas. Okay. So, masakit ano? Masakit pa para sa akin. Siyempre, maski sino man. Inalagaan mo tapos aahasin yung jowa mo? 5 taon po. Nako. Siya ang sinasabing kaibigang umahas kay Apple. Isa ka nga bang anaconda? Michelle, pasok! Saka ka talagang maraming ikaw! Talagang maanap! Ang mukha mo! Okay! Kita, di ba? Bakit? Dalawang taon Wala ka. kitang Kanino ka kinupko. lumalapit? Di ba sa akin? Ano? Ngayon na binigyan kita ng puhunan, ganyan ang gagawin Ay, sa akin. ang galing ng Di ba? pagmumukha Binigyan mo Wala ng sa akin puhunan. trabaho. Okay, teka lang ha, Wala Michelle. na ngayon. trabaho. Teka, Michelle, Michelle ha, Apple. makinig tayo ha. O, sandali lang, Michelle Apple. Sandali lang. Okay. Michelle, inahas mo ba talaga ang jowa ni Apple? Hindi po, kasi ganito po yun. Nag-aya po ng inuman yung jowa niya. Kasi po, nung araw po, sa akin siya lumalapit. Sila na po ng jowa niya noon. Tapos yung jowa niya, kilala ko rin po, barkada ko rin po Bakit siya lumapit sa'yo? Akala ko ikaw ay kinupkup ni Apple. Opo, kasi ganito po yun. Nung walang-wala po siya, kasi maganda pa po yung trabaho ko noon. Salon po kasi ako eh. Tapos siya, walang-wala. Sa akin sila lumalapit ang jowa niya. Kung anong kailangan na ganito. Pera, gano'n, pagkain. Tapos, nung natanggal ako sa trabaho, gawa niya rin po. Siniraan niya ako. Mamaya na, Apple. Sige lang. Siniraan niya ako, natanggal ako sa trabaho. Hindi po ako nagreklamo noon, hindi ko siya kinumpront. Kasi bakit kamo? Kasi tinuturing ko siya kaibigan. Kasi mas matanda nga siya sa akin. Siya na lang yung nilalapitan ko rin pag may problema ako. Ang ginawa niya sa akin, siniraan niya ako sa amo ko. Hindi ko naman po Anong in-expect. paninira ito? Kasi daw pumalikot ang kamay ko, magnanakaw daw po ako. Pero alam po na mga kapitbahay namin na wala akong ninakaw. Kaya isa, kesin kunduli, wala po akong ninakaw. Siya lang po, ang bukod tangi na nanira sa akin nung meron na po siya sa akin na hita. Silang dalawa ng boyfriend niya. Tapos yun nga po, wala na akong trabaho, nakitira ako sa kanya. Kinupkupan po niya ako. Pagkukup niya sa akin, nagaya po ng inom yung boyfriend niya sa bahay po nila. Siyempre, inuman, Ayan na. inuman, pulutan. Ayan na. Ay, salamat. Nagkalasingan po, hindi ko naman po alam na
ganun po mangyayari. Siyempre, dalawa lang po kami sa lasing po kami. Naiwan kayo na saan si Apple nun? Nag-home service po siya. Nag-home service. So, ang kainuman mo lang ay yung Yung jowa jowa. niya po. Okay, so nalasing kayo. Nalasing po kami, nagkwento po yung jowa niya na mas mabuti ka pa, ikinecare mo ko. Hindi ko nakita yon sa jowa ko kay Apple. Sabi ko, hindi, mahal ka ni Apple, kaya ka siya nagwo-work para Sabi mo sa'yo. pa yun. Opo, para sa'yo. Pero diretsahang tanong, may nangyari sa inyo nung gabing iyon? Matigas ang mukha mo! Okay. Narinig natin ang panig ni Michelle. Ngayon naman, pakinggan natin ang panig ni Apple. Okay. Apple, bakit parang ang dating ay mas nagkikare daw itong si Michelle kay jowa mo kesa sa'yo? Paano nangyari? Paano po kasi palaging wala ako sa bahay. Okay. Naghahanap buhay ako para sa amin din. Ang ngayon na nagiging sitwasyon sa amin, inaahas pala ako nitong isa. Pag wala po ako, nadatnan ko sila, nakahiga lang sila. Nagyakapan, lasing sila. Di siyempre, nag-react na po ako ng Matabang ka na ng hindi magandang sorry ka. Okay. Okay. Sige lang, Apple, kung magalit ka kung gusto mong ipaglaban ang sarili mo, no? Pero ang sinasabi kasi kanina, ikaw ay kumupkop. Ngayon naman, ang kwento naman ni Michelle, siya ang una mong pinakinabangan nung mga panahon na wala Hindi po, ka. sinungaling yan. Okay, ang totoo ang gusto naming marinig talaga, ha, mamaya. Ano ba talaga ang totoo? Sino ba ang unang talagang nakatulong? Una po, siyempre, nakatulong po rin siya sa akin. Kaya lang, nung bandang huli nga ho anong ginawa niya sa sa jowa ko? Inaas niya kagad naman ako. So parang doon talaga. Ilang years na kayo ni Jomar? 5 years lang mahigit po. 5 taon nang mahigit. Ilang taon na kayong sa tingin mo inaahas ka? Siguro mga 1 buwan na po sila. 1 buwan pa lang ba, Michelle? Opo, kasi yun po yung huling-huli na nahuli niya kami na lasing Pero na ilang- lasing po kami ni Jomar. Okay, pero sa 5 taon ba, ilang beses kayong 2 beses pa lang. 2 beses pa lang ni Jomar. Pero Kasi iniisip ko rin po yung kalagayan ko sa kanilang dalawa. oo. Na Pero hindi- kasi kung hindi po pwede na patulang ko siya. Patulang ko si Jomar kasi jowa niya pa po siya. Kanina pa lumuluha ang aking mga mata. At ito'y matagal ng katanungan sa mga nagmamahal. Napakadali para sa atin na sabihin, gamitin mo ang utak mo. Kasi inilagay ng Diyos ang utak mas mataas doon sa puso. But in reality, pag nagmahal ka, lahat nabubulag ka na. Tama ba ako, Apple? Wala ka nang nakikitang pangit doon sa minamahal mo. Kaya nga sa isang relasyon ng mga gays at straight, inaasahan ang loyalty o yung faithfulness o katapatan sa pagmamahalan. Ang tanong, sabi nga ni attorney, ikaw ba'y minamahal o ikaw ang nagmamahal? Minamahal ka lang ba dahil may kapalit ang pagmamahal na ibinibigay niya sa'yo? Sa isang tunay na nagmamahal, hindi po tayo naghihintay ng kapalit. Nadinig niyo mga kapatid, si Apple ay nakahandang magpatawad sa laki ng kanyang pag-ibig kay Jomar. Ang tanong ngayon, Jomar, masusuklian mo ba ang dakilang pag-ibig ni Apple sa iyo? Maraming salamat, Mama Carla. Maraming salamat, Dr. Love! Napakahalagang katanungan ang hirit ni Dr. Love. Masusuklian mo nga ba ang pag-ibig na binigay sa'yo? Ikaw, kapatid, na nakikinig o nanonood ngayon, kaya mo bang suklian yung pag-ibig na iniaalay sa'yo nung taong nagmamahal din sa'yo? O baka naman meron lang benefit na nakukuha? Baka naman meron lang, alam mo na, yung mga sukli ay pwedeng, sige dahil mahal kita, yung sukli sa'yo na. Ayan, pagka ganyan po ang pagmamahalan, hindi pagmamahalan yan, paggagamitan yan, ha? O kaya naman, mahal kita kasi sweldo mo na bukas. Yan, yung mga ganyan, Diba? Nagiging sweet lang kapag ka merong pakinabang. Pero kapag ka alang pakinabang,
Doon ka na muna. Sige na, naaalibadbaran ako sa'yo. Yan, ganyan yung mga pinagsasasabi sa'yo. Hindi ka mahal niyan. Hindi ka mahal kapag ka ganyan, ha? Eto. Sandali. Nasaan ba yun? Ayun, nawala. Ayun, may babasahin sana ako kanina. Pero, sige, nako mga kapatid. Ayan, ang mga balita. Yan naman po ang ating babalikan mamaya-maya lamang. Okay, para sa mga hindi updated, para sa mga busy na mga naghahanap buhay kanina o kaya naman sa mga nakatulog. Baka kayo'y napaidlip. Mamaya-maya babalikan natin. Ano ba ang mga balitan dapat ninyong malaman? Sa ating pagbabalik dito sa Dr. Love Radio Show. Kasama nga po ang inyong Kuya Poy, ang inyong Guwapopoy dito sa 92.3 Radyo 5 True FM. Dito tayo sa totoo. Mga kapatid, ang oras na natin, it's 18 minutes makalipas ang alas 10 ng gabi. Kumusta po ba? Baka naman masyado kayo nag-enjoy na sa ating mga music dito. Tayo naman ay magchichikahan pa para sa ating programa. Diba? At syempre, talon naman tayo sa tulaan pagkatapos ng mga mabuting balita, ng mga balita natin dito sa mga pangyayari sa paligid. Ayan, at syempre, wag niyong ipagsawalang bahala. Mag-gas up na nga po kayo kung sakaling kayo nasa kakalsadahan pa. Kung meron naman dyan, medyo malaki ho talaga ang dagdag sa presyo ng diesel, ng gasolina, bukas yan. Okay, kaya dun sa mga iba na ayaw maglabas pa ng pera ng Lunes, may kaugalian kasing ganyan no? Ayaw maglabas ng pera ng Lunes, kaya bahala kayo. O Tuesday, ewan ko lang kung swerte o malas ang pakiramdam ninyo. Pagka bukas pa kayo, nagpagasolina. Okay? Ayan, pagkatapos nga ho ng mga balitaan, syempre, nagmusikahan tayo. Eto naman, tulaan. At kasama nga po natin ang bisita natin tuwing Lunes na si Lance Abellion. Ano kayang piyesa ang ihahatid niya sa atin ngayon? Lance, magandang gabi sa'yo. Yes, good evening sa'yo, Kuya Poy, at sa ating mga listeners ngayong gabi. Monday. Happy Monday! Ayun. So, kumusta Kuya Poy? Kumusta ka po ngayon? Okay naman. Alam mo, nung nakaraang linggo, di ba, ano ba yung title nun? Paa. Diba? Yes po. Oo, paa. Okay. Ngayon ano kaya ang pang-sorpresa mo naman sa amin ngayong week na ito na makaka-relate na naman kami at sana nga talagang sigurado magagamit namin yan para sa buong linggo Ayun. So, ang tula naman po na bibigkasin ko po ngayong gabi ay isa pong tula na may kinalaman po sa pagkapit at pagbitaw sa mga bagay-bagay sa buhay. Ayan. Sige, Lance. Bigay mo na sa amin yan. Okay. Ang pamagat po ng tulang ito ay ilang katotohanan tungkol sa pagkapit. Ilang katotohanan tungkol sa pagkapit. Ang pagkapit ang isa sa pinakamatapang na magagawa ng sinuman. Hindi man ito tanaw at mahulaan, ang kahihinatnan ay lagit-lagi siyang nariyan. Madalas, may paniniwala at pagtitiwala ito kasama na maaring sa isang banda ang pagkapit ang pinakamabisang paraan ng pananatili. Pananatili sa mga bagay na minsang pinaniwalaan mong totoo, ngunit para sa iba, ito ay katang-isip lamang. Maaring malayong-malayo sa katotohanan, subalit minsan, ang pagkapit rin ang pinakamasakit at ang pinakamahirap na sa katagalan, sa takot na maaring ang hawak mo sa mga palad ay maglaho, ay hihigpitan mo ito. Sisiguraduhin hindi ito mapipigtas. Bibihagin nito ang iyong paggalaw at paghinga. Mahihirapan marahil ang sarili na makita ang tinatahak nitong katapusan at walang maaaring gawin kundi ang bumitaw. Ang humulagpos para papasukin sa iyong pintuan ng pagtanggap. Subalit may pagkapit rin namang kakabit ay pag-alala ng pagbalik sa nakalipas ng may pagpapasalamat na nagawa nitong mas lawakan ng isipan sa mga danas ng sariling pag-iral at lilikumin mo ang mga aral na iniwan nito sa iyo at malalaman mo na marapat ay matutong magpabalik-balik sa mga aral na nagturo sa atin kung papaano ba ang umusad at maging malakas sa kabila ng lahat. Ang nakaraan na ay mananatili na lamang silang mga bakas, ngunit hindi sila ang kahulugan ng kabuuan ng ikaw.
Balikan ito na para bang mga lugar na laging takbuhan kapag nagugulumihanan. Alisin ang galit. Palitan ito ng pag-asa. Namnamin ang bawat sandali. Pagkatapos, may pagkakataon kang umusad muli. Magandang gabi po sa inyong lahat. Maraming salamat po. Ang galing naman. Talagang daman-dama. Hugot na naman yan. Lance, ha? Ano ba naging inspiration mo dyan? Ano ba? Well, actually, basically po, mga personal experiences lang po sa buhay. And syempre po, halo-halo po love, life, and everything else in between. Kasi anything na recent lang na nangyari, na kailangan ng, chika mo naman sa amin, meron ka bang binitiwan lately? Oh. well, meron naman po akong pinitiwan, pero medyo matagal na po. Yung matagal na. Matagal na. One year ago na siya. Well, ibubulgar ko na, this was about my past love. So, parang naisip ko na minsan talaga, kailangan mo ring bitawan yung mga bagay na sa tingin mo hindi na nag-work sa'yo. Of course. Para naman, para maano yung sarili mo. Para naman matulungan mo rin yung sarili mo. Kasi po minsan parang sa sobrang higpit ng pagkapit natin sa mga tao o mga bagay sa kapaligiran natin, minsan hindi natin alam, nasasaktan na pala tayo. Or nasasaktan na rin sila. So parang, in a nutshell, parang this poem is about letting go of something and holding on to what's ahead and what's important. Yan. So, oo. May message ka ba para doon sa future nakakapitan mo naman? Kasi last year may binitiwan ka. Meron na ba kaming aasahan nakakapitan si Lance Abellon? Well, hindi ko, Diyos lang pong nakakaalam. Sila lang pong nakakaalam. So sa ngayon wala pa? Sa ngayon po, wala pa. Pero at this point po, Kuya Poy, siguro I'm just taking time of everything. Ine-enjoy ko po muna ang pagiging single person ko. Yeah. Kumbaga pa parang I'm in the process of self-love and self-development. Iyo, kita nyo naman. Take it from Lance Abellon. Diba? Na talaga mga every Monday ay busog na busog tayo sa kanyang mga tula. Yan. Thank you so very much, Lance Abellon. Maraming salamat, Kuya Poy. Binabati ko po pala si Mommy Edna Abellon ng good evening, ang mga kasamahan ko po sa Laya PH ng magandang gabi. At syempre po, maraming salamat pong muli, Kuya Poy, at sa Radyo 5 team. Good night po. Magandang gabi po. Iyon, magandang gabi rin sa iyo. Good night. Ayan, at syempre, magpapatuloy nga po tayo mga kapatid sa oras nating 25 minutes makalipas ang 10:00 ng gabi. At syempre, magmamagandang gabi muna tayo. Bibigay pugay muna kina Gail Enriquez mula sa Hong Kong na nakikinig. Kasama rin si Sonia Aguilon Apante na nandyan din sa Hong Kong. Nakatutok po sa atin. Thank you so very much. At syempre, si Roel Crisostomo. Ayan. Nasaan pa? Ayan, si Derek Morata at si, hindi ko maintindihan nyo, nagtatanong ng Gmail ng Dr. Love natin. Ano nga ba yung Gmail? Meron tayong Gmail eh. Diba? Meron tayong Gmail. Ayan. Ay, wala na pala. Wala na yun. Sa FB, mas maganda po kasi, mas madali para sa iba actually, no? Yung mag-private message kayo o mag-direct message kayo sa FB or sa Messenger, mga kapatid. Yan po ang, wag na natin pahirapan pa ang ating mga sarili, no? Ayun. Papaano? Yan. Pwede po kayong tumawag sa amin. Tawag na kayo pagkwentuhan nga natin yung kanina. Ito yung mga hotlines natin, 8689-3289 o kaya naman ay yung 8689-3290. Mga kapatid, welcome po. Tumawag na nga po kayo now na. Pag-usapan natin, sabi ko sa inyo last week, parang ayaw nyo ako makausap. Pero this week, hindi na ako papayag. Bago tayo pumunta doon sa ating liham kasaysayan, maganda mapag-usapan natin yung face-to-face hirit ni Dr. Love kanina. Ayan, kung saan, kita nyo naman, talaga ang mga ahas ay hindi na sa gubat nakikita ngayon. Minsan sila po ay nagkukubli sa mga kaibigan pa natin mismo. Yan, nakita nyo yung awayan na yan nila Apple at si Michelle nang dahil sa isang lalaki na
na pumagitna sa kanilang dalawa. Ayan, si Apple kasi tsaka si Jomar ho ay magkarelasyon. Ayan, pagkatapos ito namang si Michelle na kaibigan na di umano. Ayan. O di umano ay kaibigan ay ayun, nagkatikiman. O kung ako rin naman yung matagal ng karelasyon, di ba magagalit naman ako ng ganyan. Tapos kayo 1 month pa lang na magkakilala. Aba, may mga pangyayari. Tapos itong si Apple naman, well, maganda yung magpatawad, pero hindi sa lahat ng pagkakataon ng pagpapatawad ay may kaakibat na pagbalik pa nung karelasyon mo. Ayan, patatawarin mo, pero you have to go your own way na. Ako naman, dito na lang rin. 'Di ba? Para may respeto ka naman na matira para sa sarili mo. Hindi yung para tanggapin pa kita. At nangyari ito doon pa mismo sa pamamahay o sa lugar, sa kapirasong langit nitong si Apple. 'Di ba? Kaya naku, maghunos dili naman kayo. Walang masama sa pagpapatawad. Yun nga ang dapat nating gawin. Maging mapagpatawad tayo. Pero para pabalikin yung isang tao na sumira nung ating pagtitiwala, nung pagmamahal natin, inabuso yung pagmamahal natin para sa kanila. Pag-aralan nyo mabuti kung kailangan pa nga bang bumalik sila sa buhay natin o hindi na. Patatawarin kita, pero tapos na ang lahat sa atin. Yan. At 10:28, sige, puntahan na natin ang ating liham kasaysayan naman. Mga kapatid, Ayan, ano nga ba kasi ang basihan para malaman kung tunay kang mahal ng isang tao? Yan po ang matinding katanungan ng ating letter sender ngayon. At kayong mga kababaihan, lalo na, especially kayong mga kababaihan, makinig nga po kayo at magkomento dito po sa ating liham kasaysayan ngayon dahil kasing tanda na yata ng mga lolo, ng mga lelong, ng lelang ko, 'di ba? Hindi ko nakilala mga ninuno ko kasi tagal na na ganito ang katanungan minsan ng mga lalaki. Kung ano man 'yon, para raw patunayan ang pagmamahal ng isang babae sa lalaki ay may kailangang isuko. Ayan, pero hanggang sa ngayon ay napapatanong pa rin yung iba, ano nga ba, ibibigay ko ba o hindi? Yan po ang lalamanin ng kwentong ibinahagi sa atin ni Gracie. Dear Dr. Love, hello po sa inyo. Ako po si Gracie. 24 years old mula po dito sa Maynila. Madalas po akong makinig sa inyong programa kapag hindi maaga ang pasok ko. Ngayon po ay may gusto po sana akong ilapit sa inyo. Meron po kasi akong boyfriend. Siya po ay 28 years old na. Mahal na mahal ko po siya. At 1 taon na po kami. Legal naman po ang aming relasyon sa pamilya ko, pati rin sa pamilya niya. Ang kaso po, Dr. Love, nitong mag-1 taon na kami, ay marami na po siyang gustong gawin namin bilang mag-partner. At isa na nga po doon ay ang ibigay ko po sa kanya ang sarili ko o ang aking pagkababae. Ang sabi niya po kasi, ito daw ang magpapatunay na mahal ko talaga siya. At sigurado na rin naman daw po kami sa isa't isa. Ayoko po sana. Pero ito po ang siste. Napapadalas na ang kanyang pagtatampo at ang pagiging mainitin ng ulo. Madalas nga po ay nagagalit na rin siya sa akin. Noong 1 araw lang po ay nagawa niya akong sabihan na mas mabuti pang humanap na lang siya ng ibang babae na kayang ibigay ang pangangailangan niya. Natakot po ako, Dr. Love, dahil ayaw ko siyang mawala. Kaya para bang gusto ko nang ibigay ang matagal niya nang ikinukulit at hinihiling sa akin. Pero bukod po sa alam kong pwede akong mabuntis, ay gusto ko pong marinig sa inyo. Tingin niyo po ba ay tunay pa akong mahal ng lalaking karelasyon ko? Opo, mabait po siya sa akin. Actually,
pati sa buong pamilya ko. Masipag din po siyang mag-aral at maraming pangarap para sa aming dalawa. Marami po mga green flags sa kanya. Pero, yung isang bagay na yun, yung hinihingi niya po, ang medyo na-turn off talaga ako. Kaya, sa ngayon ay kine-question ko ang pagmamahal niya para sa akin. Dr. Love, sana po mapayuhan ninyo ako. Hindi ko po kasi kayang i-open ang issue naming magkarelasyon sa mga magulang ko. Maraming salamat po. Nagmamahal at nalilito, Gracie. Gracie, at sa lahat ng mga kababaihan na first time, pwedeng first time, second time, I don't know, pero yung mga hindi pa naman isinusuko ang bataan, sabi nga nila. Alam nyo, kahit pa ang dami-daming mga green flags, yan, uso kasi mga term ngayon, kapag walking red flag ang karelasyon mo. Ibig sabihin, ang daming mga warning signs. So, alam nyo naman, kapag ka red, stop. Diba? Red means stop. Ayan, pero kahit gaano pa nga ba kabait na ituring ka, gaano kabait sa buong pamilya mo, gaano katanggap ang relationship ninyo, tulungan mo. Kung meron pang pagkakataon at nakikinig pa naman siya ngayon, Gracie, ang partner mo sa'yo, doon sa kahilingan niya, sabi mo marami pa naman tayong ibang gagawin. At isa pa dyan, nag-aaral pa. Ang sabi mo, masipag naman po siya na mag-aral sa edad niyang yan. Hindi mo naman kasi pwedeng ibase sa edad lang. Ganito na tayo malapit na ikaw ay, ilang taong ka na nga? 24 years old. And I suppose, kinakailangan nyo pa rin ang suporta ng inyong mga magulang. Ang ibig sabihin, maghunos dili. Oo, magpigil kayo hanggat maaari. Dahil hindi biro yan. Hindi biro yung gusto nyong pasukin na pagsisiping. Lalo na kung hindi nyo pa alam ang mga responsibilidad na kaakibat niyan. Yan ang magandang i-explain mo sa kanya, Gracie. Doon sa tanong mo kung mahal ka pa ba ng boyfriend mo, I think so. Yes. Pero yung maturity ng pagmamahal niya sa'yo ay medyo kinukulang pa siya doon. Kaya as a partner, kailangan tulungan mo siya na yes, marami pa tayong mga plano, pero wag kang susukatin. Sabihin mo sa kanya, wag mo akong susukatin sa pagmamahal ko sa pamamagitan ng pagsusuko ko ng katawan ko sa iyo, ng sarili ko sa iyo. Lalo pa at hindi pa naman kayo kasal. Ang plano ay nananatiling plano unless meron ka nang gagawin about those things. Kahit gaano pa karami ang listahan ng plano mo. Plano ko magkakotse. Plano ko Plano ko pagkatapos ng pag-aaral ko. Makatapos ng pag-aaral. Plano ko makahanap ng magandang trabaho. Plano kong makapagpundar ng sariling bahay. Lupa ko muna bago bahay. Hindi naman itinatanim lang yung bahay . Di ba? Kailangan may lupa. Ganyan. O plano ko. di ba mahaba pa ang lakbayin. Kaya huwag kang bumilib doon sa mga plano lang. Okay, dahil baka madiskaril ang lahat ng yan kung bigla na lang nang dahil sa ayaw mong mawala ang boyfriend mong ito, 1 taon pa lang kayo na nagsasama at niyayaya ka na sa kama at doon ka na susukatin, teka lang. Ipaliwanag mo sa kanya, yes, magaganda yung plano natin. Magaganda. Actually, alam mo, Gracie, marami sa mga nabuntis ng maaga, yun din ang ginagawa nila. Marami naman magaganda mga plano namin. Pero nung nagbuntis ng maaga, nasira ang lahat ng yun. At hanggang ngayon, nakailang anak na nga hindi pa rin nila maabot ni isa doon. Diba? Gusto mo ba mangyari yan sa buhay mo? Kaya konting tiis pa. Ayan, konting tiis pa, konting paghihintay pa.
Kaya mapapasayo rin ako. Diba? Sabi mo nga kung sigurado naman na kayo, no, kung sigurado na siya na kayo na ang magkakatuluyan, napakagaling naman, ano, parang may sa manghuhula yung boyfriend mo. Pero alam mo, lahat talaga ay ipapangako ng boyfriend mo para makuha lang yung gusto niya. Ang hirap kasi dyan is the commitment after nyong gawin ang bagay na yun. Okay? 1 taon is not enough para sa akin, ha? Based on also my personal experience, hindi ako sa nagmamalinis dito, mga kapatid. Ayan, pero yung 1 taon, hindi pa sapat yan para makilala mo ng gusto yung partner mo. Mahabang panahon pa. Yung iba nga, umabot na ng mag-asawa nagpakasal na, nakikilala pa nila, ay may ganung ugali pala ang asawa ko. Kaya hindi pwede, huwag ka munang maniwala doon sa sinasabi na tayo rin naman sa bandang huli ang magsasama. Ang dami ng mga nabuntis, ang dami ng mga namroblema, ang dami ng mga nasa pangalawa, pangatlong asawa na. Dahil sa pagtitiwala doon sa pangako na tayo rin naman sa huli. 'Di ba? At isinuko ang bataan doon sa mananakop. Ayan, okay? Ayan, kaya tulungan mo siya na ma-realize sa mga bagay na ito. Pwede kayong maghanap ng mga aktibidades na pwede ninyong i-enjoy sa dalawa other than sex. Okay? Marami pa. Marami pa mga bagay na pwedeng i-enjoy at yung masatisfy kayo, maging pleasurable yung experience sa inyo other than sex. Okay? Sa inyong mga magpa-partner dyan, sa mga nakikinig po sa atin, lalo na kung hindi pa nga kayo kasal, hindi pa kayo ready sa mga responsibilidad, huwag kayong gumawa ng desisyon out of dahil kayo ay parang tuwang-tuwa, masayang-masaya, kilig na kilig. Kaya kayo ay napahiga at pinagbigyan si Boyfie. Ayan, sa gusto niyang mangyari. Marami na hong mga nagsisi sa ganyan at iniwanan. Okay? Ayan. Mga kapatid, mas maganda na sa oras na ito ay bigyan natin ng awitin. Itong kwento na ibinahagi nga po sa atin ni Gracie. Ayan, at sana nga ay mapatunayan ng boyfriend mo na siya ang karapat-dapat para sa iyo, lalo na kung makapaghintay siya sa tamang panahon, sa tamang pagkakataon. Kung kailan sabay kayo nang wala nang iniisip pa na pwedeng maging problema, na kayo ay magniniig ng malayang-malaya kayo. Kahit anong mangyari, mabuntis, hindi mabuntis, ipagpatuloy, kasal na kayo 'di ba? 'Yun yung pinakatamang pagkakataon, 'di ba? At kung hindi man, at least establish na kayo financially, spiritually, emotionally, stable na rin kayo. Kaya nyo na ano't ano man ang mangyari. Pero dahil nga parehas pa kayo na nag-aaral, yan muna. One at a time. Tapusin nyo muna yan. Maghanap ng magandang trabaho. Pagkatapos ng trabaho, mag-ipon. Ganyan. Proseso yan. Okay? Bago yung mga ganyang mga bagay. Kaya naman, Gracie, maraming salamat sa iyong pagsulat sa amin dito sa Dr. Love. 92.3 Radyo 5 True FM. Dito tayo sa totoo. Oras na natin, it's 7 minutes before 11 p.m. At syempre, gusto muna nating batiin ng happy 13th birthday today si Trisha Kate Ortigas. Ang napakagandang Happy birthday! Dalaga na, dalagita na. Dalagita na ang anak ni Sir Rome Ortigas. Nandito pa, daddy mo. Ano bang regalo, Sir Rome? Kinash na lang. Kinash tapos na nitong weekend. In advance na. 20,000 lang. Yun lang na kaya ng daddy mo, 20,000. 13th birthday, 20,000. Aba? Bang klase Ako nga, yan nang yata ang ginastos ko nung 20 mil. Nung ikinasal ako. Yan lang yata ang contribution ko. Ibang klase talaga si Daddy Rome Ortigas. Happy birthday, Trisha Kate Ortigas. Enjoy your day today. At syempre, na-date naman na ang family, nung weekend. Ayun. At syempre, sa lahat nga po ng mga nagbe-birthday ngayong araw na ito, medyo taste lang. At bukas, 15,
bukas kayo maningil. Lalo na kung sumasahod ng A15 ang mga kinauukulan na pwede ninyong hiritan. Ayan, pero alam nyo, sa panahon ngayon, mas maganda ipunin na lang. Ayan, and mas maganda ng mga magagandang memories ang ipunin ninyo. Hindi yung mga material things. Ganoon yun. Naghihirap yung buhay tapos gusto mo pa ng mga material na bagay. Yun na lang. Pero sama ng loob. Ayan, si Mike Santillan naman. Ang daming issue ng mga kasama ko dito, ha? Si Mike Santillan, sama ng loob ang iniipon. Yan. Wag nyo na hong ipunin yan. Just let it go. Diba? Ganoon yan. Pero hindi, sa panahon ngayon, kailangan maging wais tayo sa paghawak ng pera. Bukas, sweldo ka na naman. Baka iniisip mo, saan mo na naman dadalhin yung kwarta na yan. Sana dalhin mo doon sa pag-iinvestan mo ng maayos, ha? Maayos yung pinag-isipan. Yung kinalkal mo, baka ma-scam ka dyan, kapatid. O kaya naman, ay pwedeng ipunin sa bangko. Yun. Mas safe yun dun. Kumuha lang nung naaayon sa... Baka ikaw minsan yung katulad ko, alam nyo ako minsan may ugali rin akong kapag nahawakan yung pera, napapagastos, nagiging galante, tapos kapag tila pa ubus na, tila napapanganga, napapatunganga na lang rin. Di ba? Masaya nung meron nahuhugot pero kapag teka lang, wag na. Ang ginagawa ko, nililimit ko yung hinahawakan ko lang. Yung mabilis ko mahuhugot para walang mahuhugot. Nililimitahan. Ayan, magandang gabi muna ba? Kay Boss Charles Mariano, ayan, at syempre kay Madam Daisy Ansures, magandang gabi po sa inyo. Maraming salamat sa pagsilip sa ating programa. Ayan, at syempre bukas, aasahan ko po, makipagkwentuhan po kayo sa akin. Sige, hindi po ako nangangagat, hindi naman din po ako nagagalit sa inyo. Kapag tayo nagkakwentuhan, mas magiging masaya pa nga Pero, eto na nga muna ang ating panawagan ngayon. Para sa mga nais nga po magbahagi ng inyong kwento, ay pwede po kayong magpadala ng inyong mensahe sa Dr. Love Facebook Messenger kasama ang inyong contact number. Ayan, kung meron po kaming gustong i-clarify sa mga kwentong ibinigay nyo nga po sa amin, o kaya naman ay tumawag po kayo dito sa ating mga numero 8689-3289 at sa 8689-3290 para sa live counseling natin. Pwede po iyan, mga kapatid, ha? At syempre bukas, huwag niyong kalilimutan, tumutok din, tanghaling tapat, alas 12 ng tanghali. Makakasama niyo nga rin po ako roon sa programa nating H2H o Heart to Heart, kung saan puso sa puso ang ating usapan. Maraming salamat po sa ating mga bossing, kay Boss Raul de la Cruz. Ayan, at syempre sa ating Head of Programming and Production, Sir Alvin Manyo. Ayan, at ang Operations Manager natin, Ma'am Cherry Baile. Ang ating mga masisipag na mga producers, gabing-gabi na talagang very energetic pa po sila na magsilbi sa inyo, no? At ayan, si Janjan Morales at si Mike Santillan, ang ating masipag din. Kanina pa kami nagkakabanggaan dito. Ayan, ang ating Tech Director, si Direk Chic Mamaril. Ganun din itong taong ito. Biruin nyo, nagbe-birthday yung anak pero nandito, hahanap buhay. Ayan, si Sir Rome Ortigas, ang ating studio tech. At syempre, ang ating PA, isa pa to, ang sipag din kanina pa si Mike Bulayog. Maraming salamat, ha? Mga lumalaban ng patas. Ayan, sobra-sobra pa nga. Ang inilalaban. Di ko lang alam kung ano po mga pinaglalaban nila. Siyempre, para sa kinabukasan. Yun. Kaya bukas magkarinigan po ulit tayo. Sa ngayon, i-enjoy na muna mga music na iiwan naman namin sa inyo, no? Alas 11 hanggang alas 12 ng gabi. Nakasama nyo nga po ang inyong Kuya Poy, ang inyong Gwapopoy. Dito sa Radyo 5 True FM. Dito tayo sa totoo.